At dito na naman tayo sa isang video mga kagrasa. Welcome to my YouTube channel, Sharing of Knowledge. Huwag tayong magbanamot dahil kung magdama tayo, paano na ang next generation natin. Ako po ay taas pusong nagpasalamat sa inyo, Greg Chan po mga kagrasa. Magandang araw sa ating lahat dyan. Dito naman tayo sa isang video, XR Mountain mga kagrasa. Mausok ito, bigyan natin ng solusyon kung paano ito masolusyonan ng ating mga customer mga kagrasa. And welcome, let's find out. Kaya tara na. Ito mga grasa, tanggalin natin ang mga dapat na tatanggalin para maipula at titilin yung cylinder head at saka yung cylinder block para makita natin kung may tama na ba ang kanyang cylinder block mga kagrasa o dapat bang palitan yung valve seal. Okay, tanggalin na natin itong dalawang bolt ng cam timing sprocket mga kagrasa at tapos itong apat na lock nut ng stud bolt mga kagrasa, tanggalin natin ito para may pull out natin yung cylinder head. Okay, ito tanggalin muna natin itong cylinder head block mounting bolt, din tapos itong cylinder head, din tapos itong cylinder block mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang cylinder head mga kagrasa. Then next tanggalin muna natin itong cylinder block para makita natin kung may tama na bang kanyang liner o dapat lamang palitan ng piston ring. Okay, ito ang kanyang cylinder block mga kagrasa. Ito mga kagrasa, may tama na ang kanyang block, may gas-gas na. Since standard pa ito mga grasa is dapat itong palitan ng is1 o yung 25 na piston ng XR Mountain. Okay, palitan natin ito ng valve seal at piston ring at piston mga grasa. At ito ay ipa-oversize natin sa machine shop para yung is1 o yung 25 na piston is masusukatan doon sa machine shop. Okay, ito tanggalin muna natin itong piston, sungkitin muna natin itong lock at piston pin mga grasa. Okay, ito ang kanyang piston mga grasa. Ito, malinis siya. Maliit lang yung carbon doon sa kanyang top ng piston. Ibig sabihin ito mga grasa, yung oil is nakapasok doon sa combustion chamber. Kaya dapat na itong iparibor at balitan ng valve seal mga grasa. Dahil ito ang dahilan kaya mausok ang motor na ito mga grasa. Ito mga grasa, tinatanggal ko ito. Itong shaft shifting pedal. Kasi wini-welding ito mga grasa at sabi ng may-ari is papalitan niya ito. Pero sa ngayon, ang video nito is focus tayo sa usok mga grasa, bigyan natin ng solusyon. Sa part 2 ng video ko mga grasa is pakita ko sa inyo kung paano magpalit ng pedal shifting shaft. Okay, ito tatanggalin muna natin itong dalawang cap tappet at saka itong mga cover ng cylinder head para may pull out natin yung rocker arm at saka itong rocker arm shaft mga kagrasa. Ito, ipa-pull out natin yung dalawang rocker arm shaft at ito ang camshaft plate at ang dalawang rocker arm. Ito, ipa-pull out natin yung dalawang valve block gamit ang spark plug wrench. Okay, ito ang kanyang valve block at ang kanyang valve retainer at ito ang kanyang valve spring mga kagrasa. Ito. Okay, ito ang intake valve yung malaki at itong exhaust valve yung maliit. Ito mga kagrasa, linisan muna nito bago tayo magpalit ng valve seal o valve stem para walang singaw. Ito, malinis na ang kanyang intake valve. Yan. Kasi pag nagpalit tayo ng valve seal at hindi natin ito ma-alis itong mga carbon na deposit sa cylinder head is maaari itong sumingaw at maglulos compression at ito hindi na umaandar ang makina at mawalan siya ng pirsa. Ito lang gagawin nyo, lagyan nyo lang ng running compound ang bago iyan i-grind para iwas singaw. Okay, ito simple procedure lang, maglagay ng hose para ating maikot-ikot yung burbura para mailis natin yung carbon. Okay, malinis na itong exhaust valve mga kagrasa. Okay mga kagrasa, linisan natin mga kagrasa ang dapat na lilinisan at pagkatapos ito mga kagrasa, i-assemble natin at sungkitin natin ng screwdriver mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang lumang valve seal mga kagrasa at palitan natin ito ng bagong valve seal para hindi na makapasok yung oil doon sa combustion chamber. Ito, ilalagay natin yung dalawang valve seal, itong sa exhaust at itong sa intake mga kagrasa. Then, ibalik natin itong intake valve, itong malaki. At ito ang valve spring. Note, sa ilalim nakaharap yung maliit na gap, itong spring coil. Then, ito namang valve retainer. Then, followed by the valve lock o yung valve cutters. Okay, ito sa paglalagay ng valve lock is ngayon gagamit tayo ng valve spring compressor mga kagrasa para iwas talsik. Pwede naman gagamit kayo ng spark plug wrench pero ingat-ingat lang baka tatalsik yung lock. Okay, ito namang sa exhaust valve, itong maliit. Okay, ito same procedure lang kung ano ang ginagawa sa intake valve ay yun lang ang gagawin sa exhaust valve kung paano ito ilalagay mga kagrasa. Ito, ibabalik natin yung kanyang camshaft assembly. Okay, ito ibabalik natin yung kanyang dalawang rocker arm at saka itong rocker arm shaft mga kagrasa. Okay, ito ang kanyang bagong piston at ang kanyang bagong piston ring. Okay, una nyo ilalagay itong oil ring. Itong dalawang manipis is ito ang side rails ring. Dito yan ilalagay yung dalawang manipis sa bawat gilid itong oil ring. Then next itong second ring. Note mga kagrasa ha, yung nakaharap sa ibabaw ng piston is yung may marking. Ang ibig sabihin kung may marking ay siya ang nasa top. Then last itong top ring. Kadalasan itong top ring mga kagrasa is chrome ito. Then take note yung may marking ha, nasa top yan. And then yung space ring and gap is about 120 degrees apart. Yung parang letter Y ang kanyang forma. Okay, yan mga grasa yung nasa screen.
Okay yan mga kagrasa kasi may libro ako ng binabasihan. Okay, lalagay natin ang piston pin lock. Saka yung piston pin bago natin ikakabit ito sa connecting rod. Okay, ito ilagay natin ang piston. At note, sa paglagay ng piston is, yung N na marking sa top ng piston is dapat nakaharap yan sa carburetor. Okay, ito ilalagay natin ang piston pin lock. At huwag kalimutan maglagay ng kumot baka tumalsik yung lock doon sa loob ng makina. Mahirap na mga kagrasa pag tumalsik ang lock doon sa mga lalim ng makina is baklasan tayo. Ito ilalagay natin ang cylinder block gasket. Okay mga grasa, ito ilalagay natin ang cylinder block. At note mga grasa, lagyan ng gantung oil yung liner para hindi magagasgasan mga kagrasa. Then next, ilalagay natin yung dimension roller guide. Then itong roller guide bolt ilalagay natin. And be sure na may tapat sa gitna sa roller guide ang bolt na ito mga kagrasa. Okay, ito ilalagay natin yung cylinder block mounting bolt. Then itong cylinder head gasket ilalagay natin at huwag kalimutan na lagyan ng konting gasket maker para hindi mag-leak yung oil. Then, itong cylinder head mga kagrasa, ilalagay natin ito. Be sure lang mga kagrasa, bago ibabalik ang cylinder head is nandyan ang dowel ng kanyang stud bolt. At naliktis nyo na bago pa ikakabit yung cylinder head, baka may leaking is baklasan ulit tayo, baka sumingaw yung dalawang valve, yung intake at saka exhaust, maglulos compression mga kagrasa. Kaya be sure na naliliktis nyo na bago ito ikakabit. Ito ilalagay natin yung head plate gasket and din itong cover. Okay, ito mga grasa, ibabalik natin yung 4 na nut ng stud bolt at 4 na pin washer ng stud bolt at yung mga takip bago natin ito isasagawa yung BDC, yung TDC, yung makatap na ang piston mga grasa. Ang ibig sabihin ng BDC is yung bottom dead center at ang TDC is top dead center mga grasa, o yung pagsasagawa ng timing upang magkaroon ng isacranimate between mechanical and electrical mga kagrasa. Okay, ito mga kagrasa, buksan natin itong timing side cover. Since matigas ng tanggalin ng isa is hindi na natin ito tatanggalin. Diyan lang tayo tumingin sa ibabaw mga kagrasa, doon sa timing side cover, TDC o yung pagtap ng piston at saka yung camshaft mga kagrasa. Kaya matigas ito is hindi na natin ito pilitin na tanggalin. Tumingin natin sa ibabaw kasi may T-mark dyan sa flywheel is dyan natin itatapat yung T-mark bago tayo mag-tap ng kanyang timing doon sa sprocket, sa kanyang head at sa kanyang camshaft. Okay, ito mga kagrasa, ilalagay muna natin itong cam timing sprocket. Mga kagrasa, sa paglagay ng cam timing sprocket is gagamit tayo ng pangsungkit. At dito lang sa cam sprocket mga kagrasa, ikot-ikotin natin para makita natin kung tatapat na ba ang kanyang timing mark. At tingnan nyo lang dito kung nakatapat na ba sa T-mark itong kanyang sa flywheel. Pag hindi pa nakatapat sa timing mark dyan sa may sprocket at sa kanyang chassis is ito i-adjust nyo na yung timing chain. Sungkitin lang mga kagrasa. O mga kagrasa, ito, yan. Yan ang tapatan ng timing mark sprocket at kanyang chassis. Okay, ito ibabalik natin itong cam timing sprocket bolt. Note kagrasa, yung timing sight hole sa takip ng flywheel is dapat makita mo yung T-mark para hindi ka magkamali sa TDC. Okay, i-plus ko na lang sa screen. Okay, ito mga kagrasa, ang pagsasagawa ng TDC o yung top dead center. Okay, since tapos nito, ibabalik natin ang dapat ibabalik at ito, subukan na natin itong paanda rin. Okay, ito mga kagrasa, maraming salamat sa inyong panonood. Ito nawala ng kaniyang usok. At sana huwag kayong magsawa magsuporta sa akin. Sana mayroon kayong natutunan sa video na ito. Maraming salamat.